Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. No? Dapat hindi ginagawa yon. Armed Forces of the Philippines nangangamba na lalo pang tumindi ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. China, walang karapatan na diktahan ang Pilipinas sa dapat gawin sa barko sa Ayungin Shoal. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. Pamimigay ng pera sa isang warehouse sa Navotas, naaktuhan ng COMELEC at Philippine National Police. Ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, iginiit na pagbabanta ang ginawa sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Davao City Representative Paulo Duterte, tinawag na balat sibuyas ang mambabatas. One is a Filipino nun, and we will respect her decision to remain in Gaza City. And two, composed of a father and child. 3 Pilipino na nanatili sa Gaza City, 113 Pilipino sa Lebanon at 4 sa West Bank nagpahayag ng kagustuhang umuwi ayon sa DFA. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Naninindigan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi simpleng kritisismo ang ginawa sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag naman ng mambabatas na balat sibuyas ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Iba na to, dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao, ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Death threats ang binitiwang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi ito dapat palagpasin. Ito ang binigyang diin ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa mambabatas, ito ang dahilan kaya naghain na siya ng reklamong online grave threats laban sa dating punong ehekutibo. Nag-ugat ang pahayag ng dating Pangulo sa pag-question ni Representative Castro sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito doon sa criticism. Samantala, ipinagtanggol naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang ama kasunod ng paghahain ng reklamo ni Representative Castro. Giit nito bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Mas matitinding kritisismo rin anya ang tinanggap ng dating presidente, subalit hindi nagsampa ng kaso laban sa kanino man. Sa uli, binigyang diin itong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedya, lalo na't marami siyang alam sa mga kaliwang party list representatives. Patuloy naman ang multi-sectoral group sa panawagang i-abolish na ang confidential funds ng civilian agencies para sa susunod na taon. Kabilang na ang bilyong-bilyong pisong halaga ng confidential funds sa ilalim ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture. 4.5 billion pesos ang confidential fund ni President Marcos. Anong karapatan niya? Anong karapatan niya na magkaroon ng confidential fund? Kailangan niya na mag-surveillance, kailangan niya mag-intelligence. Di utusan mong AFP, utusan mo PNP, NBI at iba pa na mga military or PNP bodies mo dyan. Anila, tinututulan nila ang lihim na paggamit ng pondo na hindi dumadaan sa regular na audit ng Commission on Audit o COA. Panawagan ng mga ito, ilaan ng bilyong-bilyong pisong pondo sa social services gaya ng kalusugan, edukasyon, benepisyo ng mga guro, health workers at iba pa.
Tinanggal na ng House of Representatives ang alokasyon ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa taong 2024 na nagkakahalaga ng 1.23 billion pesos. Gayunman, dadaan pa rin ito sa bicameral deliberations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan na reklamo ng Quezon City Police District si bagong alyansang Makabayan Secretary General Renato Reyes kaugnay ng pagsusunog ng effigy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng State of the Nation Address o SONA noong Hulyo. Nakasaad sa complaint affidavit na ibinahagi ni Reyes sa kanyang social media account na paglabag sa Public Assembly Act of 1985 ang reklamo laban sa kanya. Kasama sa respondents ang artist ng effigy at 3 pang John Does. Tinawag namang harassment ni Reyes ang reklamo lalo at wala umano siya sa naturang rally kung saan isinagawa ang pagsusunog ng effigy. Hinamon din niya ang QCPD na maglabas ng larawan niya na nasa mga pagtitipon noong nagdaang SONA. Kapansin-pansin din na sulat kamay lamang ang kanyang pangalan sa cover page ng reklamo. Nababahala si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner na titindi pa ang ginagawang panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunman, handa ang sandataang lakas ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating karapatan sa nasabing teritoryo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, kasi nga, nag-escalate na ito. Alam nyo yung kinakatakutan natin, yung talagang magbanggahan. And you were there, you've experienced that. Very close, no? Halos tayo ang umiiwas. Bender na. Yes, we stop our ships, no? Labis nang nagiging mapanganib ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Bunsod nito, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines na lalo pa itong magiging agresibo sa mga susunod na pagkakataon. Kung dati, mga barko lamang ng Philippine Coast Guard ang hinaharangan ng Chinese vessels at pinalalampas ang mga civilian vessel na inuupahan ng Pilipinas para maghatid ng mga supply sa Ayungin Shoal. Ngayon, pati ang mga ito ay nakakaranas na rin ng panggigipit. Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous, no? Dapat hindi ginagawa yon. In fact, bawal na bawal nga yun eh. No? Bawal na bawal yun sa maritime rules, no? Na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Tiniyak naman ng AFP na nakahanda silang depensahan ang bansa laban sa China. Sa ngayon, may mga tinitingnan na silang ibang opsyon para sa patuloy na pagsasagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Samantala, ayon sa AFP, walang karapatan ang China para diktahan ang Pilipinas kung ano ang dapat gawin sa barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. For me, China has no right to tell us not to repair that while they themselves have created these artificial islands. Hindi naman tayo nakialam, hindi naman natin sinabi, don't do that. Hindi naman natin sinabi na don't bring in missile systems into these artificial islands. Sila nakikialam pa doon, no? Napakalaki ng imbalance. Naniniwala si General Browner na plano talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal, kaya nais nitong matanggal ang BRP Sierra Madre. Ganito rin ang pananaw ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sa ngayon, may namataan umano silang mahigit 30 Chinese maritime militia vessel na nananatili sa Rosul Reef. Isa rin umano sa ginagawa ng China ang magpakalat ng fake news sa pamamagitan ng mga trolls para siraan ang kredibilidad ng mga organisasyon gaya ng AFP. Kaya dapat maging mapagmatsyag ang bawat Pilipino at paniwalaan kung ano lang ang totoo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ngayon ang National Security Council
na may mga Pilipino na umunoy sumusuporta sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng Foreign Ministry ng China. Bagaman batid ng NSC ang karapatang ng mga ito sa malayang pamamahayag, freedom of expression, ibang usapin na anya kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga pahayag ng China, isinishare rin umano ng mga grupong ito ang video na ibinabahagi ng China gayong kasama at nasaksihan din mismo ng ilang Pilipinong mamamahayag kung ano ang totoong nangyari sa may West Philippine Sea kamakailan. Nagsagawa ng final testing and sealing o FTS ang Commission on Elections sa mga makina na gagamitin sa barangay at sangguniang kabataan elections sa isang barangay sa Quezon City. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung tinetest nga para malaman kung may problema, papalitan. Maayos ang isinagawang final testing and sealing o FTS ng Commission on Elections sa vote counting machines na gagamitin sa pilot testing ng Automated Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City kanina. May mga pagkakataon lang na hindi kaagad tinanggap ng VCMs ang mga test ballots o nagkaroon ng paper jam. Ginagawa yon para makita na ang machine wala talagang laman. Para rin malaman na talagang functioning siya. Ganon. At saka, syempre, para makita na walang laman yung SD card. Okay? Naayos. Ang pinag-iba lang sa Automated BSKE sa Automated National Elections ay wala itong transmission ng mga boto kundi manual pa rin na i-upload sa polling center ang data na nasa SD card. Bumoto rin ako gamit ang FTS ballot. Yan, sinubukan natin nung bumoto dito sa final testing and sealing ng Commission on Elections para makita kung talaga bang gumagana ng tama yung makina. So ang ginawa ko dito, mga kasangbahay, nag-overvote ako kasi yung barangay chairman ay supposed to be iisa lamang yung ating iboto. At dito naman sa member ng Sangguniang Kabataan, yung SK, nag-undervote ako kasi ang pipiliin ditong miyembro nila ay nasa 7. So ang aking binoto dito ay 5 lamang at ang ginawa ko sa halip na fully shaded yung circle ay mayroon akong ginawa na parang dot lang, mayroong check, mayroong X. So titingnan natin kung talaga bang yung aking ginawang pagboto ay tama ang pagbasa ng makina. So papasok na natin. Tama naman lahat ang pagbasa ng makina sa aking mga binoto. Lumabas sa makina na nag-overvote ako sa barangay chairman kaya baliwala ang boto. Habang binilang naman ang mga undervotes. Ibig sabihin, okay lang na mag-undervote, huwag lang mag-overvote. Pag undervote po, yan po yung nababasa po ng machine. Kapag overvote po, hindi po yan nababasa ng machine. Sa mga markings naman, hindi binasa ang maliit na dot, pati ang nilagay kong check. Kaya para makasiguro na bibilangin ng makina ang boto, mas maigi na itiman ng buo ang bilog. Bukod sa Barangay Pasong Tamo, may 2 pang barangay sa Cavite na pagdadausan ng pilot automated BSKE. Aabot sa mahigit 113,000 ang inaasahang buboto sa automated BSKE. 60,941 sa Pasong Tamo, 51,435 sa Barangay Paliparan 3 at 1,475 sa Barangay Zone 2 sa Dasmariñas, Cavite. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng curfew sa probinsya ng Negros Oriental 2 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Lunes. Layon itong maiwasan ang anumang problema sa halalan tulad ng banta sa seguridad ng mga botante, kandidato at election workers. Ito ang balita nila Lane Moreno. The purpose of the curfew is in order to first prevent vote buying, next to prevent the
threat, intimidation. Bawal nang lumabas ng bahay o tirahan ng sinumang individual sa Negros Oriental simula sa Sabado, October 28 at Linggo, October 29 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ito ang nilalaman ng inilabas na resolusyon ng Special Task Force Negros Oriental para sa ipatutupad na 2 araw na curfew bago ang halalan sa October 30. Ang mga mahuhuling lalabag sa oras ng curfew ay dadalhin sa holding area. Pakakawalan lamang sila pagpatak ng alas 5 ng umaga. Exempted naman sa curfew ang mga nagtatrabaho sa gabi tulad ng call center agent, health workers, delivery truck driver, media personnel at may mga emergency cases o kailangan dalhin sa ospital. Samantala, ang mga mahuhuli sa akto ng vote buying o may dalang baril at patalim ay sasampahan agad ng kaso at hindi na papayagan pang makaboto. If ever, halimbawa, you will be arrested in a checkpoint for violating the curfew. Tapos, you are in a position of deadly weapon, via drugs, of course, you will be charged. Kung may kaso ka man na, halimbawa, nakunan ka ng drugs, deadly weapon, o kaya yung baril. Ayon sa Commission on Election, asahan na ng mga residente ang maraming presensya ng mga pulis at sundalo. At dahil nasa ilalim ng COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental, lahat ng lugar dito ay mahigpit na babantayan. Maliban sa 5 checkpoint at 31 strategic checkpoints, nagdagdag na rin ang checkpoint ang PNP sa mga matataong lugar. This is to increase ng safety and security kasi we are nearing the October 30th. Sakali namang may banta sa seguridad ng mga guro at botante, ay maaaring mag-issue ng written order ang mga electoral board para maaaring pumwesto ang mga pulis malapit sa mga voting centers. Tatagal ang COMELEC control sa Negros Oriental hanggang matapos ang election period. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang posibilidad na alisin ng ipinatutupad na window hours sa number coding scheme. Ayon sa MMDA, posibleng matuloy ang implementasyon nito kung lalo pang lalala ang trapiko sa Metro Manila. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa aming pong obserbasyon, mas bumagal po isa doon sa huling volume count natin at yung study natin sa daloy ng traffic. So, and we expect na mas babagal pa yan as we approach Christmas dahil sobra po talaga ang nadadagdag na volume na sasakyan. Ngayong bare months, ramdam na muli ang mas mabigat pang trapiko sa Metro Manila. At para ibsan ang epekto ng matinding traffic, nagpasa ng resolusyon ang Metro Manila Council kung saan aalisin ang window hours sa pagpapatupad ng number coding scheme. Batay sa resolusyon, planong gawing 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang implementasyon ng number coding. Ibig sabihin, aalisin na ang window hours ng coding sa Metro Manila. Sa ngayon, ipinatutupad ang number coding mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero paglilinaw ng MMDA, hindi pa ito agad na ipatutupad. Magsisimula lamang ang implementasyon kung sakaling lalo pang lalala ang trapiko sa Metro Manila. Ayon sa ahensya, batay sa kanilang pag-aaral, kapag naipatupad ang bagong oras sa number coding, nasa 20% ng volume ng mga sasakyan ang mababawas. Katumbas ito ng nasa 800 sasakyan sa EDSA at higit 400 naman sa C5 Road. Alam naman po natin na yan pong additional volume na yan, pag nagpabagal po ng traffic, ay mag-accumulate po yan at mai-stretch hanggang doon sa coding period. Nagbigay naman ng paglilinaw ang MMDA na nagkaroon lamang ng kalituhan sa isa nilang staff kaya agad na isa publiko ang pagbabago sa oras ng number coding gayong hindi pa naman epektibo ang polisiya. Maglalabas naman ang MMDA ng anunsyo kung kailan ipatutupad ang adjustment sa number coding. To be honest, nagkamali yung isang staff namin na
Yeah, we can admit to that na na-publish siya after pirmahan ng mga mayors yung resolution. Akala niya po as customary ay pwede nang i-publish. Samantala, para sa ilang mga driver ng mga pribadong sasakyan, mas mainam na rin kung hahabaan ang oras ng coding dahil talagang ramdam na ang bigat ng traffic, lalo na ngayong papasok ang holiday season. Okay naman siguro kasi na talagang masikip na talaga ang traffic eh. Medyo bumibigat na lalo ngayon magde-December na, saka magpapasko. Sigurado nagta-traffic na naman umpisa. Kaya mas maganda din para malugluwagan din yung traffic sa EDSA. Okay naman. Para at least mabawasan yung sasakyan. Yan lang. Tsaka talagang mabigat talaga yung traffic ngayon. Talagang mawawala ng traffic yun pagka ganun ka tagal yung coding. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tataasan pa ng Metropolitan Manila Development Authority ang multang ipapataw sa mga motorista na iligal na dumadaan sa EDSA busway. Ayon sa MMDA, may ilang pribadong motorista ang paulit-ulit na pumapasok sa EDSA carousel na hindi iniinda ang pagbabayad ng 1,000 pisong multa. Sa resolusyong pinagkasunduan ng Metro Manila Mayors, gagawin ng 5,000 pesos ang multa para sa first offense, 10,000 pesos sa second offense, 1 buwang suspensyon ng lisensya at required na sumailalim sa road safety seminar ang driver, 20,000 pesos sa ikatlong paglabag at 1 taong suspensyon ng driver's license, habang 30,000 pesos sa fourth offense at rekomendasyon na i-revoke ang driver's license ng motorista. Sa ngayon, wala pang petsang inanunsyo ang MMDA kung kailan sisimulan ang implementasyon ng mas mataas na multa. Ate, 1,000 lamang yung multa dyan. Napuna kasi namin, merong ilang vehicles na paulit-ulit dumadaan. So, willing sila na magbayad ng 1,000 pesos every time dahil nga po, afford nila na magbayad ng 1,000. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Yatid sa atin ni Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Ann, ano ba ang pinakamatinding aksyon na ginawa ng Vietnamese government kaugnay ng mapanganib na bird flu? Yes, June, naka-high alert ang Vietnam nang sumiklab ang balita na may isang kaso ng may bird flu ang na-detect sa Cambodia na siyang pinakamalapit na bansa sa Vietnam. Kaya para mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng bird flu dito, ay nagsagawa ang Vietnam government ng early detection surveillance sa mga ospital. Ang ginawa nila ay lahat ng mga pasyente na may severe pneumonia of unknown cause na nakakonfine sa mga ospital na nasa potential risk areas ay kinuhanan nila ng sample for diagnostic testing to check kung infected sila ng influenza A virus subtype H5N1. At bukod dyan, nakamanman din ang mga otoridad sa mga borders. Minomonitor nila yung mga pumapasok sa bansa, especially ang mga negosyanteng ng live poultry. June. At so far, wala pa namang naitatalang kaso ng bird flu sa bansa, bagamat nagsimula na itong kumalat sa mga neighboring countries gaya ng Cambodia at China. Alright, Annie, bigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Naitala sa kauna-unahang pagkakataon ang pagkakaroon ng bird flu sa Antarctica. Pinangangabahan naman ng mga siyentipiko ang posibleng maging epekto nito sa mga penguin sa rehiyon. Ito ang balita ni Tricia Rino.
Nakita sa Bird Island ang labi ng ilang brown skua seabirds sa South Georgia, isang British territory na nasa pagitan ng South America at mainland Antarctica. Isinailalim sa pagsusuri ang mga samples nito sa United Kingdom. Dito lumabas na positive sa highly pathogenic avian influenza o HPAI na mas kilala sa tawag na bird flu ang mga nasawing ibon. Sa kasalukuyan, nakararanas ng maraming bird flu outbreaks ang sa mga kontinente ng Europe at Amerika, kabilang na ang South America. Pangunahing kumakalat na subtype ng bird flu ay ang H5N1, bagamat naitala rin ang outbreak ng H7N6 sa South Africa. Hinihinala ng ahensya na posibleng nahawa ang mga ibon mula sa migrant birds na nagbabalik mula sa South America. Bilang pag-iingat, pansamantalang inihinto ng British Antarctic Survey ang karamihang fieldworks na nangangailangan ng animal handling. Pinaigting din ang paglilinis ng mga damit at field equipment. Samantala, nagpahayag naman ng pangamba ang mga scientifico sa posibleng pagkalat ng outbreak sa Antarctica at sa magiging epekto nito sa native penguins at seals sa rehiyon, na breeding ground ng mga ito. Tricia Arino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi bababa sa 7 tao ang namatay sa isang multi-vehicle crash sa isang Louisiana highway sa Estados Unidos, Lunes ng umaga, October 23. Sangkot dito ang nasa 158 sasakyan, ayon sa State Police. Mahigit sa 25 tao ang kinailangan dalhin sa ospital dahil sa pinsala sa katawan. Ang iba ay kritikal ang kalagayan, samantalang ang iba nagtamo ng minor injuries. Kita sa videos na posted sa social media ang low visibility dahil sa tinatawag na super fog. Bunsod ito ng pinaghalong wildfire smoke, fog at 10 feet visibility. Naghain ng kaso ang ilang mga opisyal sa Estados Unidos sa tech company na Meta, kaugnay sa masamang epekto umano ng social media platforms na Facebook at Instagram sa mental health ng mga bata. Ito ang balita ni Jeffrey Coz. Today, my office has joined attorneys general across the country in suing Meta for its actions. Nakakasama sa mental health ng mga bata. Ito ang binigyan diin ng federal lawsuit mula sa 33 US states, 9 na Attorney General at ang Washington DC kontra sa tech giant na Meta. Sa isinampang kaso, isinaad na gumamit umano ang Meta ng mga addictive features upang maakit ang mga users. Social media is fueling a national youth mental health crisis. Children, and in particular young girls, are struggling with record levels of depression and anxiety. Studies in Facebook's own internal documents show that social media is part of the problem. Lumalabag din umano ang Meta sa Children's Online Privacy Protection Act, kung saan nangongolekta ang kumpanya ng mga impormasyon ng mga minor de edad nang walang pahintulot o abiso sa kanilang mga magulang. Hiling na mga nagsampa ng kaso na itigil ng tech giant ang sinasabing illegal na mga gawain nito, pagbabayarin ng multa at restitution. Ayon sa isang pahayag, sang-ayon ang Meta sa mga Attorney General na magkakaroon ng mga kabataan ng safe at positive experience online. Subalit dismayado naman ang kumpanya dahil sa paghahain ng kaso ng mga opisyal. Anila, sa halip na kipagtulungan sa kanila na bumuo ng isang age-appropriate standards para sa mga kabataan, ito ang kanilang piniling hakbang. Jeffrey Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At iyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Huli sa akto ng mga tauhan ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police o PNP ang pamimigay umano ng isang babae ng pera sa isang warehouse ng Sardinas sa Navotas City. Ayon sa inisyal na ulat ng COMELEC, 300 hanggang 500 pesos ang pinamimigay na nakalagay sa puting sobre. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mahaharap ang lahat na sangkot dito sa kasong vote buying. Nasa 200 umanong individual ang nasa loob ng warehouse
at mga rehistradong botante ng Malabon. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre may nahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. Maaari nang ma-access o magamit ng mga botante ang precinct finder ng Commission on Elections sa COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Lunes. Sa pamamagitan nito ay hindi na kailangan pumunta sa COMELEC para alamin ang inyong presinto. Samantala, tuloy na ang BSKE sa 2025 ayon sa komisyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Simula po kagabi, tuloy-tuloy, dire-diretso at 100,000 na po yung nag-inquire doon po sa aming precinct finder. Simula kagabi ay available na ang precinct finder ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang website. Ito ay matapos bigyan ng pahintulot ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa pamamagitan ng precinct finder, malalaman ng isang botante kung saan siya boboto sa Lunes sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Pumunta lamang sa precinctfinder.comelec.gov.ph at kailangan lamang ibigay ang buong pangalan, petsa ng kapanganakan at lugar kung saan nagparehistro. Paalala ng COMELEC, dapat tama ang spelling. Pakitingnan niyo po mabuti, paki-counter check. Halimbawa po yung junior, pakilagyan niyo po ng period, paki-counter check niyo po kasi baka maya-maya mali po kasi yung spelling ng pagkakatype niyo. Dapat po kasi halimbawa capital tapos biglang small letter lang ang inyo na ilagay sa inyo pong pagtatype, yung po hindi magre-result ng positive identification. Pero kung sakaling hindi makita ang presinto, maaari namang pumunta sa mga COMELEC local office. Samantala, tuloy na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa 2025. Ito ay matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling sana ng COMELEC na sa 2026 gawin ang BSKE dahil mayroon ding 2025 midterm elections. Ayon kay Garcia, iginagalang nila ang desisyon ng Korte. Sa ngayon, ang hindi patiyak ng COMELEC kung maging automated din ang 2025 BSKE dahil nangangailangan sila ng malaking pondo na hindi bababa sa 20 bilyong piso. Well, kung pipilitin at sasabihin sa amin ng Kongreso na i-automate ang barangay and SK election, again, we will abide, we will follow. Basta po kailangan namin ng resources. Kaugnay naman ng BSKE sa Lunes, inaasahang ilalabas ng COMELEC ang desisyon ng inisyal na 100 kandidato na may disqualification case. Ang mga ito ay kinasuhan dahil sa vote buying, illegal campaigning, maagang pangangampanya at iba pa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang Pilipino ang bumalik sa Central Gaza ayon sa Department of Foreign Affairs sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Samantala, ilang Pilipino rin sa Lebanon at West Bank ang gusto nang umuwi sa Pilipinas bago pa lumala ang tensyon sa lugar. Ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, ano ang dahilan sa pananatili ng ilang Pilipino sa Gaza City at kumusta yung mga Pilipinong naghihintay sa border? Ngayon sa Gaza City. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, isa sa kanila ay isang Pilipinong madre, habang ang dalawa ay mag-ama na Filipino citizen at kanyang menor de edad na anak na bumalik sa Gaza City mula Southern Gaza para sa kanyang Palestinian na biyanan na nasa ospital. One is a Filipino nun, and we will respect her decision to remain in Gaza City. And two, composed of a father and child who actually were already in the south, but returned to Gaza City to check the condition of the Palestinian father-in-law of the Philippine citizen. Monica, sa ngayon, dalawa pa rin ang nawawalang Pilipino sa Gaza.
kung saan isa ang sinasabing posibleng bihag ng Hamas pero hindi pa yan makumpirma ng DFA. Nananatili namang sarado sa mga foreign national ang Rafah crossing pero patuloy na umaasa ang DFA na mabubuksan na ito sa lalong madaling panahon. Patuloy anya ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa international organizations para sa paghahatid ng humanitarian aid para sa mga Pilipino sa Rafah border na naghihintay pa rin na makatawid sa Egypt. Samantala, Monica, nasa 113 Pilipino naman sa Lebanon ang nagpahayag na ng kagustuhang umuwi sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah militants sa southern Lebanon. Ayon kay Yusek de Vega, karamihan sa mga Pilipinong nais nang umuwi ay mula sa Beirut. Kasalukuyang pinapatupad ang voluntary repatriation sa Lebanon matapos isa ilalim sa Alert Level 3 kung saan nasa 17,500 ang bilang ng mga Pilipino roon. That will not be a problem. It's just a matter of purchasing the commercial tickets, and we have in fact asked them to consider going home because of the rising tensions. Many embassies have done the same for their citizens. May posibilidad naman na itaas din sa Alert Level 3 o voluntary repatriation ang West Bank na nasa gitna ng Israel at Jordan kung saan 4 na Pilipino na ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Nasa 122 na Pilipino ang nananatili sa West Bank kung saan 23 ang undocumented overseas Filipino workers o OFW. Monica, sa kabuuan, nasa 59 na Pilipino na yung nakabalik dito sa Pilipinas mula sa Israel at inaasahan ngang meron paparating na 4th batch ng repatriated OFWs at Filipino nationals na 20 sa mga darating na araw o bago matapos itong buwan ng Oktubre, Monica. At yun muna ang update mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado. Muling nanawagan si United Nations Chief Antonio Guterres ng ceasefire sa Israel. Ito ay upang madaling makapasok ang humanitarian aid sa Gaza Strip. Ito ang balita ni Region Bolivar. Even war as rules. We must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law. A drop of aid in an ocean of need. Ganito inilarawan ni United Nations o UN Chief Antonio Guterres ang nakakapasok na tulong sa Gaza Strip sa mga nagdaang araw. Kaya naman muling nananawagan si UN Chief Guterres sa Israel ng tigil putukan upang madaling makapasok ang mga humanitarian aid sa war-stricken region. Nakikiusap din ang iba't ibang UN agencies na wag hadlangan ng maraming mga truck ng humanitarian aid na nasa border ng Gaza Strip. Anila 20 beses ang kailangan ng mga naninirahan sa Palestinian enclave kumpara sa pinapapasok ng Israel sa mga nagdaang araw. Nais din ng UN Chief na protektahan ng mga sibilyan na naiipit sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. To spare civilians and respect and protect hospitals and respect the inviolability of UN facilities which today are sheltering more than 600,000 Palestinians. Subalit kinukundina pa rin ito ang aksyon ng militaring grupo. Ayon pa kay UN Relief Chief Martin Griffiths, kailangan ng Gaza ng mas maraming tulong, gaya ng fuel at mapunta sa mga sibilyan na nangangailangan. Mahigit 1 milyong mga Palestinians na ang kinakailangan umalis sa kanilang mga tahanan matapos ipag-utos ng Israeli forces na lumipat ang mga ito sa southern Gaza dahil sa banta ng ground invasion sa Gaza City. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa mga programa na makapagpapabuti sa kapakanan ng mga magsasaka at mga mangingisda. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, malaking trabaho ang kakailanganin gawin para maisaayos ang sektor ng agrikultura. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Malaki pong trabaho ang ating hinaharap dahil kailangan po nating ayusin ang buong sistema ng agrikultura na napabayaan na matagal na mula pa siguro nung nagsimula ang agricultural reform nung panahon pa ng aking ama. Nananatiling malaking hamon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aayos sa sistema ng agrikultura.
Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 70th founding anniversary ng Federation of Free Farmers. Ayon sa Pangulo, ilang taon ring napabayaan ang sektor na ito, kaya nananawagan siya ng whole of nation approach para masolusyonan ang mga problemang kinakaharap ng agri-fishery sector. Dagdag pa ni PBBM, bilang kalihim rin ng Department of Agriculture, kailangan pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Tayo naman ay kailangan tingnan natin kung ano ang mga pangangailangan ng ating mga magsasaka, ng ating mangingisda upang maging mas maganda ang kanilang buhay. Dahil ang madalas nating marinig ay sinasabi natin kailangan nating itaas ang ating mga yield, kailangan nating itaas ang ating harvest at ang productivity natin. Sa kabila ng mga hamon na ito, tiniyak ng Pangulo na isusulong ang modernisasyon sa agrikultura at patataasin ang produksyon nito. I wish to reaffirm one of the top priorities of this administration, which is the enhancement of our agricultural productivity, the guarantee of our food supply, the affordability of our food supply, and our lessening dependence on importation. Humingi ng tulong ang Pangulo sa grupo ng mga magsasaka upang maabot ang tinatarget ng administrasyon na maisaayos ang agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inalok ng Czech Republic ang Pilipinas ng pagpapalakas ng kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines. Sa courtesy call ni Czech Republic Ambassador to the Philippines, Karel Hetch, sinabi niya kay Pangulong Marcos ang pagnanasa na mapalakas ang defense cooperation ng dalawang bansa at pamumuhunan sa agrikultura. Ayon kay Pangulong Marcos, tumutulong na ang Czech sa Pilipinas sa pamamagitan ng inalok nito na vessels na maaaring magamit para mabantayan ang teritoryo ng bansa. Ang Czech Republic ay isa sa mga malaking producer ng finest war instruments, arms at ammunition sa mundo. Nadagdagan pa ang mga barangay sa lalawigan ng Abra na itinuturing na areas of concern ilang araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Lunes. Posibleng maging problema na rin ang mga magsisilbi bilang electoral boards kung madadagdagan pa ang bilang ng guro na umaatras sa pagsisilbi sa halalan doon. Ito ang balita ni Grace Doctolero. If there will be more resignations from our electoral boards, from DepEd and other non-government organizations, then probably dito tayo magkakaproblema kasi 33 na lang po yung reserve namin. 5 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, mas tinututukan pa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Commission on Elections ang kahandaan ng mga ito sa Cordillera Administrative Region. Sa pagpupulong ng Cordillera Regional Joint Security Control Center, isa sa mga tinalakay ang sitwasyon sa Abra dahil sa banta ng seguridad. Noong Lunes, inaprubahan ng konseho ang hiling ng lalawigan ng Abra na isailalim sa orange at yellow category ang 48 pang mga barangay sa mga bayan ng Bukay, Pidigan, Bangged, Pilar, Malibkong, Tayom, Dolores, Lagangilang, Piñarobia at Likuan Baay. Sa kabuuan, ayon sa Procor, 60 barangay sa Abrang tinuturing na areas of concern habang isang barangay naman sa bayan ng Lubwagan, Kalinga. Ayon kay Attorney Richel Belmes, ang Provincial Election Supervisor ng Abra, umabot na sa 254 na kandidato sa lalawigan ang nag-withdraw. Pinakamarami sa mga nag-withdraw ang mga tumatakbo sa posisyong Barangay Kagawad na umabot sa 71 at SK Kagawad na 70. For areas with no willing, qualified, and available DepEd teachers, we have Bai, Lagayan. We already know that Lagayan is really a hotspot municipality in Abra since time immemorial. And also Lingtan and Kalot, Bangged. We saw the presentation earlier that in Kalot, there is already an election-related incident. Sa ngayon ay problema kung sino ang mauupong electoral board sa ilang presinto sa lalawigan matapos umatras ang higit 102 guro sa probinsya na magsisilbi sana sa BSKE.
Pag-uusapan pa ng RJSCC kung ano ang magiging solusyon para dito. Tiwala naman ang Commission on Elections at mga stakeholders na magiging matiwasay ang halalan sa Cordillera Region. Samantala, 3 ng kumpirmadong election-related incidents sa Abra. Pero ayon sa Philippine National Police Cordillera, generally peaceful ang buong rehiyon. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas na sa Alert Level 1 ang estado ng Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon dahil sa patuloy na pag-aalburuto nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, mula sa Alert Level 0, inilagay na ito sa Alert Level 1. Kasunod ito ng naitalang 121 volcanic earthquakes mula pa noong October 14. Naobserbahan din ang pamamaga sa ilang bahagi ng bulkan sa mga nakalipas sa buwan, gayon din ang concentration ng volcanic carbon dioxide. Muli namang nagpaalala ang lokal na pamahalaan na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer radius ng permanent danger zone. January 18 ngayong taon nang ibaba sa Alert Level 0 ang Mount Bulusan. Nanguna ang pambato na Pilipinas sa gaganaping Miss Universe 2023 sa isinagawang online fan voting sa Asia-Pacific region. Sa post ng Miss Universe Organization sa kanilang official Instagram account, frontrunner ang kandidata ng Pilipinas na si Michelle D. Sinusundan ito ni Amara Bo ng Myanmar at pangatlo naman si Miss Thailand, Antonia Corsilt. Habang sa Europe region, nangunguna sa online voting ang kandidata ng Ukraine na si Angelina Usanova. Pumapangalawa si Miss Albania at pangatlo naman si Miss France. Habang sa Americas region, nasa top 1 spot ng online fan voting si Miss Nicaragua. Sinusundan siya ni Miss Puerto Rico at pangatlo si Miss Chile. Samantala sa Africa region naman, nangunguna sa botohan si Miss South Africa. Pumapangalawa si Miss Zimbabwe na sinusundan ni Miss Cameroon. Ayon sa Miss Universe organizer, malaking tulong ang online fan voting upang magkaroon ng mas malaking tsansa ang mga kandidata na makapasok sa semifinals. Idaraos ang coronation night ng Miss Universe 2023 sa darating na November 18 sa El Salvador, kung saan isa sa mga magpa-perform ang singer-songwriter at producer na si John Legend. Dagdag kaalaman po, ano po sa tingin nyo ang fastest human sense? Di ba meron tayong 5 primary senses? Ang pagtingin, pagdinig, panlasa, pangamoy at yung ating panamdam. Sa 5 na yan, alam nyo ba kung ano ang pinakamabilis? Ayon po sa mga eksperto, ang pinakamabilis na human sense ay ang ating mga pandinig. Bakit po? Sinasabi na pag may narinig ang tao na anumang tunog, abay aabutin lamang ng 0.5 seconds para maintindihan ito ng ating mga pag-iisip. Ibig sabihin, kapag may narinig po tayo, nalalaman natin agad kung ano yon bago pa man ang 1 segundo. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi na ang ating pandinig ang pinakamabilis na sense po ng mga tao. Kaya pala ang bibilis rin ng mga marites, no? Kapag may narinig sila, alam agad ng buong barangay. Ayan, kidding aside po. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Marami tayong oras ngayon, Monica, para magbasa ng ating komentaryo ng ating mga kauserong Pinoy. Hinggil po sa isyu ng tumitinding panggigipit ng China sa West Philippine Sea, sa ating mga Pilipinong tropa doon. Sabi po ni Veret Reyes, hindi na katanggap-tanggap
ginagawa ng China pero dapat maging mahinahon pa din. Mga PCG yan. PCG, hindi po yan Presidential Security Group. PCG, Philippine Coast Guard natin para hindi tayo pumatol sa pangigipit ng China. Mahirap na mapasabak tayo sa gera. Yan. Tama po yan. Punto. Sabi naman ni Net Pangilinan, nakakalungkot na may mga kapwa Pilipino tayo na pinapanigan pa ang China. Ito naman po, hinggil sa window hour. Ha? Paano, okay ka ba doon? Hindi. Kasi susunod tayo, di ba? Oo, paano kaya yan nga? Paano kaya? Kasi ang iniisip din nung, actually, same with the concept ng ng number coding. Sinasabi nila, kaya daw hindi rin naiibsan kasi yung mga may kayang bumili, kumukuha lang ng second car. So, ewan ko lang kung baka naman makatulong, pero tingnan natin. Parang anti-poor ba yan? Ito po, sabi po ni, nagpapauna na ako, absent po tuwing Martes. Coding ka. Sabi po ni Judith Salud Reyes, dapat po, manindigan ng MMDA baka makurap ang mga itatalaga na sumita. Kasi malaki na yung, bakit ba? Bakit ba, hindi naman nagbago yung di ba? Yung tawag ito? Hindi naman nagbago yung, tawag ito, yung multa? Hindi, sa coding? Pero baka ang sinasabi niya, yung sa busway. Oo nga. Binasa ko yung comment niya. Baka ang gusto niya sabihin, dahil syempre maghihigpit so maraming maaapektuhan. So yung mga mahuhuli, baka, alam mo na, mga padulas. Pero mas applicable yung comment niya nga doon sa EDSA busway kasi tataasan yung multe. Kasi doon sa number coding, wala namang pag-uusap na tataasan ng multa. Tama ba yun? Yun. Tanungin natin si Judith, saan ba ikaw kumukomento? Pakikomento ulit para malinawan kami. Di ba yun ang logic na, di ba? Hindi, maraming kasing issue maraming issue sa sa pangalan to, sa transportasyon. Pwede rin naman, halimbawa, nahuli ka nga naman, pagka nandun ka sa window hours. Hindi, sa window hours na. Sa window hours na. Pwede naman nga. Pero sunod na lang tayo sa batas. Oo, ayan. Actually, yun ang pulot-dulo sumunod tayo sa batas. Ito naman sa issue na eleksyon, this Monday na ba yun? Monday na, napakabilis ng panahon. Sabi po ni Yoli Layugan, bakit kaya kasi hindi lang i-open ang registration sa COMELEC all year round para hindi siksika ng mga tao kapag registration day? Sa mga office ng COMELEC. Although in all fairness din naman kasi sa COMELEC, matagal naman yung binibigay nilang leeway 'di ba, para sa registration. Unfortunately, medyo marami rin kasi sa atin yung yung term nila doon? Bukas na lang yan, manyana habit. Manyana habit, ayun. May bukas pa, sabi nila. Hindi na alam kung buhay pa tayo bukas Sabi naman po ni Belly Flores, COMELEC, prove to the people that you walk the talk. We are watching. Sabi naman po ni Melski, accurate ang COMELEC present finder siguro ibig niya sabihin. Tama nga, dapat correct ang input for searching mo. First attempt, no record found dahil mali ang gamit kong letter N sa family name ko. Dapat pala N kaya na-search ko na din. Sinubukan ni Melski nasubukan. Although ako kasi alam ko kung saan. Pero masubukan nga, tingnan natin. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong gabi na ating shoutout na kagad si Josefa Oliva Lopez, si Seferino Ancog at si Faustino Bayeng. Salamat po. Maraming salamat din po kay Ferdinand Remolacio, Maria Gigi at Lemor Lavares. 3.6 na ang million na tayo, no? Mga subscribers ng UNTV. Subscribers sa YouTube. Sana naman bago mag-December, dapat 4 million na. Parang naalala ko dati, nag-countdown tayo, magde-December ba yun? Kulang pa tayo ng mga 300,000. Kaya para mag-3 million. Bago mag-3 million. So, malakas ang pakiramdam ko. 1 million a year pala, ganun. Parang ganun. Sana naman po, tulungan niyo po kami. Mga 2 months pa naman. Para marami tayong maabot, ibig sabihin nun. Maraming salamat po. At narito naman ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Wine News. The Armed Forces of the Philippines maintains that China has no authority to dictate what the Philippines should do with the Philippines Navy ship at the Ayungin Shoal.
An elderly Israeli hostage bravely recounts her harrowing abduction by Hamas militants from her own community. How does the experience influence her views on Israeli military protection and security measures? You will want to hear it. Plus, China dismisses its defense minister, marking the second removal of a senior leader in just 3 months. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News, 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 6 at 27 na nagsasabi, "Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama. Sa makatwid bagay ang Diyos." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.